Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,300 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At sana po ay mag-iingat po kayo, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. At dahil nga naman ay bumabagyo na naman. Okay, eto pa, pag-usapan po natin ay yung dyan po sa Pasig City, no, na pinapangunahan ni Vico Soto, no, na anak ni Vic Soto at ni Connie Reyes. No, pasensya na po tayo ha, pero hindi po ako bayaran ng kahit ninuman, ni Vico Soto, ni Diskaya, at kung sino-sino bang mga politiko dyan. Ngunit ako ay naniniwala ako na dapat may magaling tayong leader at hindi magaling sa spin lamang, no? Sa katotohanan lang naman, no? Nabasa po natin at ayon sa ating pagsasaliksik, no? Bumababa po ang mga awards, no, or yung ranking ng Pasig City, no? Makikita nyo nga yan nasa mula nung mga nakaraang panahon, 4th place, 1st place, ngayon ay nasa 10th place, bumaba ng 12th place. Ibig sabihin ay bumababa po to sa ranking, no? Ito ay isa pong nagpapatunay na yung bagyong nakaraan lang, no? Nakaraang araw lang, yung Christine, okay? Yung paghahanda po ng Pasig City ay hindi po daw ganun katindi, no? Ayon sa Kilos Pasig, isang non-NGO, no? I believe na ang Kilos Pasig naman ay hindi yan po kasama ni Sara Diskaya na tumatakbo ring mayor ng Pasig City, no? Iyan pong dalangin natin na sana ay magkaroon ng kalaban si Vico Soto, dahil nga naman magaling na magaling si Vico Soto sa pag-spin ng mga bagay-bagay. Yan po ang katotohanan. Napansin po natin yan nung yung tinira niya, yung vice mayor niya dati, di ba? Si Caruncho, no? Meron pang isang engineer na tinira niya, di ba? Tapos yung Akaw, yung barangay captain Akaw, kawawa yun, no? Pero isa po tayo sa nanindigan na walang mali si barangay captain Akaw. Okay? Di ba? Umatras din siya. Kung may mali si Akaw, kinasuhan niya. Di po ba? Tapos pagkatapos po noon, syempre, yung kay Sara Diskaya, di ba? Tinitira-tira din niya. Marami pa po siyang tinitira-tira. Malakas ang kalooban niya na tumira ng tao dahil nga naman Vico Soto siya. Anak ni Vic Soto, anak ni Connie Reyes. Pero in terms of performance din, ay wala din naman, no? Yung mga fanatics po ni Vico Soto, pasensya na po kayo ha. Pasensya na po talaga dahil dun lang po tayo sa tama, okay? Baka sabihin nyo, may ginagawa naman si Vico Soto naglilinis naman, bumabalik naman. Pero this is an ordinary act of a mayor. Nako, pag hindi yan ang ginawa, edi halos wala na siyang ginawa. Kaya nga po sinasabi natin, halos wala naman po siyang ginawa. Pero may ginawa. Pero ordinaryo, no? Ayon nga kay Mayor Isko Moreno, no? Kung ang mayor mo ay pinagyayabang itong mga to, yung mga linis, na yan, pasinaya, ay walang ginagawa yan. Dapat may extraordinary infrastructure. May ospital bang naipatayo? Kung walang ospital, may floor ba na naipatayo dyan? Meron bang dagdag pasinaya ng mga kagamitan ng ospital? May health centers ba na naipatayo? May mga buildings ba na naipatayo? Bridges na naipatayo? Mga ano pa nga tawag doon ng flood control projects na naipasinaya, no? Meron bang isang pamantasan na naipatayo? Okay? Nagkaroon ba ng award ang isang pamantasan? Okay? Nagkaroon ba ng presidente na award-winning president? Kumbaga, di ba yung mga ganong bagay, no? May nanalo ba na mga estudyante dyan sa Pasig City? Mga ganong bagay. Kaya po, wag po tayong masyadong fanatic. Kasi baka yung taong fanatic natin, baka naman nagkakamali. Tayo, since fanatic tayo, baka akalain nung taong yun, ay tama na talaga siya. Dahil nga, walang kumukontra sa kanya Di po ba? No? Walang kumakalaban sa kanya, baka sabihin niya wala nang tama, di ba? O nagkakaroon ba ng green infrastructure programs?
Yung mga dati bang mga programa ng mga nakaraang administrasyon, tinutuloy niya ba? At hindi lang tinutuloy, kundi ay ini-improve ba niya, no? O baka naman pinababayaan na niya at hayaan na lang natin mawala yan at maging proyekto ko na itong mga ito, 'di ba? Ganun po 'yon, no. Yun nga po, balikan po natin yung nagdarang bagyo, no. Ayon sa Kilos Pasig ay talaga namang halos natutulog pa daw yata si Vico Sotto ng mga panahon na 'yon. Allegedly, hindi po natin alam. Pero ito po ang ayon sa Kilos Pasig. At ano daw si Sara Diskaya ay ano po talaga, no, umiikot na po diyan, no. Meron po silang mobile canteen o mobile clinic ba 'yon, or yung nagpapakain, no? At saka nagdi-distribute ng wheelchair, ng grocery packs. Ibig sabihin, nararamdaman po 'yan ng tao. At ito po ay may programa, ha. May programa siya na propose, kumbaga yung waiting shed ng mga TODA, okay, yung pagpapasinaya ng smart city, kasi doon po nag-uumpisa lahat yun, yung dreams, no? Hindi yung porket meron kang fancy city hall ay yun na po yung sinasabi natin. May fancy city hall ka ay magaling ka ng mayor. Hindi po ganoon. What if yung gandahan mo na lang yung mga ospital mo, no? Dagdagan mo na mga pasinaya, yung prevention, no? Mahalaga yun eh. Mahalaga yun sa isang syudad, yung prevention. Kumbaga, hinahayaan mo maglakad yung mga tao, no? Meron silang magandang lakaran, no? Meron silang isang parke na punta sila doon at nakakahinga ng maluwag, di ba? Yung mga ganun, nagkakaroon ng oportunidad. Train mo ang buong city, ang Pasigueños, no? Hindi ka limited ka mag-hire ng mga non-Pasigueños, no? Diyan sa Pamantasan, halos diyan yung sa ibang mga lugar diyan, no? More or less, majority ay hindi naman Pasigueño kahit dyan sa City Hall, di ba? Hindi naman yung iba, hindi naman Pasigueño. Hindi po ako against kay Vico Sotto, ha. Sinasabi ko lang po kasi magaling po siyang mag-spin eh. Yung team niya po magaling mag-spin. Tama lang na merong isang tao, kahit ako na yun, no? Magsasabi na may mali din. Kasi kung wala pong magsisita, baka sabihin niya, tama siya. Di ba? Hayaan na natin. Tayo, talagang laking pasalamat natin. Dininig ng ating buong may kapal na nagkaroon siya ng kalaban, si Sara Diskaya. Kaya naman sana, yung mga kaibigan natin dyan sa Pasig, bigyan natin ng pagkakataon itong Sara Diskaya na ito. Malay mo naman, ito ay ang panahon na upang magkaroon naman ng mga awards ang inyong syudad at magkaroon talaga ng tunay na gobyerno ang syudad at mapaganda talaga ang syudad, no? Dyan sa along Pasig River ay talagang gaganda na yan at hopefully mawala na yung mga ano natin dyan, no? Mga kababayan din natin, mapatayuan na sila ng mga pabahay na karapat-dapat talaga sa kanila. Ayan po ang inaano din natin eh. Kasi po kung gaganda ang Pasig, no, gaganda ang Maynila, gaganda ang Caloocan, gaganda ang buong Pilipinas, sa mga sinusulong nating mga leaders, okay, malapitan, okay, Diskaya, Moreno, at syempre, no, Sara Duterte pagdating ng 2028, ay inaasahan natin na gaganda na ang Pilipinas, gaganda na ang Pasig, gaganda na ang Caloocan, gaganda na ang Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.